Humanon ako ni. Matthew chapter 5 verse 6. Dungan na to pagbasa. Nana? Ang walay Bible, isalo ninyo or ano ninyo para na sila yung makita. Okay, Matthew chapter 5 verse 6, ready read. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Lord, thank you for today. Salamat kaayo. Dalaygon kay ka Lord sa imong gibuhat sa last week, imo ming giproteksyonan, imo ming gitagaan sa mga panalangin nga dili miangay mo dawat pero sa gihapon ang imong faithfulness Lord gipakita nimo sa among kinabuhi. Salamat aning mga members nga naa diri karon Lord. Naningkamot sila o gari, maminaw si mong pulong busag gamita ko. Holy Spirit, guide my mind, my lips, and everything, Lord, nga kinanglanon nila with regards sa ilang spiritual need. I pray nga ma-challenge sila, mabadlong sila. So I pray, Lord, gamita ang mensahe mo karon. Salamat sa Lord, ganami Corinti. I pray nga imong proteksyonan, ang internet sa taas, ang gamita sila padayon para ang mga igsuuna mo Lord nga naa online makakita sila. Pray lang namo nga protection nimo padayon. Matagusad diri sad karon sa palibot Lord. I pray padala nimong anghel gapu sa Lord ang among kaaway kung naa man siya kalihukan sa ngalan ni Jesus Kristo ug sa miling nga dugo di sila pwede magsamok-samok diri, dili pwede gamiton ang kabataan sa pagsamok, ang katulgon, everything Lord kay dali naman ang pagpaminaw namo Lord nga tuhop yun sa among kasing-kasing gunahuna ang mensahe karong kabuntagon. Salamat kay Lord, panalangin ni padayon mong katawhan, dalagon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod. A heart that is satisfied. Gingon ang pulong sa Ginoo, blessed are they that which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Bulahan sila nga gigutom o giuhaw sa pagsunod sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. Mo nang karon pira ka Domingo series nako ang heart nga mangita og satisfaction. Happy are those who are hungry and thirsty for true goodness, for they will be fully satisfied. Notice the word hunger and thirst. Most of us know much about hunger and thirst. Kabalotag unsay gutomon ug unsay uhawon. Kung gutomon gi ka, kinahanglan mangita gyud pagkaon nga makasatisfy sa imuha. O gani pwede na bulat kita Bisaya lahi man tag taste no, lahi ang Tagalog, lahi ang basta lahi og taste. Kita okay ra ta. Ang usa sa akong nabantayan sa kitang mga Bisaya, himarata. Kanang mga sudan na to parat compare sa ubang mga kauban na to or mga igsuon na to. Ang mga Tagalog, lahi sad sila. Lahi-lahi tagano. Pero ang punto diha, gutom kag sa dili, lahi. Kung gutomon gi ka, mangita gi kag paagi nga makakaon ka. Almost every day we see people starving physically, but many of us are also starving emotionally. Mo din ni akong illustration day, daghang gipanggutom. O gani nay naingon nga, yes, hoy, nayo sa kabata ba giingnan siyang papa, oy, ayaw usik-usiki imong pagkaon. Kaya nga naman, daghan ka kita ka na wa na sila gikaon, pero ikaw grabe giusik-usikan ang imong pagkaon. Nitubag ang bata pa. Kumukaon ko pa, mabusog sad sila. Wala lang sila ka G. Pa, kung ako ning hotdon pa, mabusog sad sila kapil. Dugaya ka G. Bot pasabot ba? Kumukaon na siya maayo, sakto sa tubag ang bata, no? Pero ang punto diya, ayaw kusik-kusik ang pagkaon. And almost every day we see people starving physically, but many of us are also starving emotionally. And we all have spiritual hunger inside of us, but we just don't know. And we call it that. We use phrases like, my life is empty. I'm bored. I'm restless. Something seems to be missing in my life. There must be more to life than this.
kabantay mo atong nay naghikog nga katong Chinese nga gamer. Di ba? Naghikog siya. Kaya giingnan niya yung uyab nga, oy, mga untag makdo, pero giingnan siya, okay ra ko, busog ra ko, okay ra ko. Ako, bisag kanang, dili ko mukaugutan, pero tungod nga higugma ko nimo mukaon lang kugutan, pero pagbigil lang ko karon, kuyogi ko sa makdo, niingon ang iyang uyab, dili ko kay busog ra ko. Dahil mo to, nag-live siya, dahil pag-live niya, niambak siya sa tulay. Sikat, dato, pero nadaot lang sa pag-ibig. Di mo to, gibash og maayo ang iyang girlfriend, kaya nga naman, gibash og maayo, gibash og maayo, gibash og maayo. Pero maun na karon, our generation right now, weak generation, gamay lang kayong problema, ang ila dahil yung solusyon, hikog. Hikog. Imong unaw-naon, sikat siya nga gamer, naa siya kwarta, fame, pero wala gihapon. Kaya nga naman, there's an emptiness within. Mo nang, why does our heart remain unsatisfied? Nga naman, ang atong kasing-kasing, dili man siya satisfied. There's no lasting satisfied in pleasure. Mo na, usay, pangitao na to sa kalipay. Aning kalibutan na. Mo na ninyo sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8, all things are full of labor. Labor, man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Ang tanang butang puno sa kahago. Ang tao dili makalitok ni ini. Ang mata wala natagba sa pagtanaw ni ang mga dalunggan sa pagpaminaw. No matter how much we see, we never satisfied. Yes, walay satisfaction ang tao karon. Kaya nga naman, bisag unsaon nimo, abi nimo makuha nimo na, mapalit ng butanga, pero kung naa na nimo, wala gihapon. Labi na karon everything naa na sa dili nakakinahanglan mo adtog mall naara everything sa kamot sa fingers nimo. Then daghan kayog mga Lazada, dahil naibagkoron ka ng Temo no? Sakto ba na Temo? Wala free si tawag na free shipping. Tinuod na ba there free shipping na o gikuhaan nila na o ipatungan na, no? Pero ang tao, lalaki nga naman, dili sila satisfied. Tanang makita nila. Hala, magbatagbaw lang sa mata, abi nila ilang maangkon, kung makuha na nilang butanga, wa gihapon. Dayon, kung naa sila yung madunggan, karon sikat na kini. Kining bini ba? Anak ko lang, kini na po ini boom karon, no? Kining bini, mga bini. Mga blossoms, ay tawag na blossoms, no? Mga followers. Anak ko, wa man ni sila yung mga, puro ang kanta nila ba dayon, gidefine nila nga kinahanglan ang tao sexy ba, no? Payat. Mura bitag Kim Chiu, katong bago siya ni gawa sa PBB. O karon sikat ni sila ron. Pagkasunod, bulan na po, na po yung mga man. Our ears is not satisfied with hearing. And that taste that satisfied, they were true, you'd only have to 1 cup of coffee. Kung tinood pa lang, mo inom pa more than 1 cup of coffee. 1 glass of wine, you never get another cigarette. Ang mga tao, sige lag sindi. How many of you have a late night refrigerator aid? Sige, able sa ref, gihapon. Many people are that way in life, to the point that they'll try anything. They'll break the rules. They all get drunk. Grabe. Anak ko bahala, kuyawan as disco ron. Dili disco ang term na. Kuyawan na sa nightlife. Kaya kung disco, diya sa koral-koral. Nightlife. Na ako na kuyawan as nightlife karon eh. Kana ko, lipay kung tanawin yung mga tao dito, lipay sila, hubog sila, sayag sila, party like, and tanawin mo, lingawa ka, no?
Pero waka kabalo, niguli ana nila, labad sa ulo. Ang uban ana, inutang pa. Ang ilang gilaag-laag ana, para ingnon lang sosyal sila. Monang, they'll try one-night stands. Monang Hebrews 11:25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Yes, nindot, lingaw. Kung maglingaw-lingaw lang, kaning kalibutana, daghan kay kalingawan. Ning kalibutana, ihatag. O karon ni angat na pod ang araw ng lanaw. Daghan na pog pleasure ilang ibutang diha. Concert dire, concert dito, fireworks dira, ano dira, tanan nga pleasure. Pero niguli nimo sa balay. Makikita ka, pububu, ni buto-buto. Wow, kanindot ana. Pero niguli nimo sa balay. Mora gyapon, nagyapon kay utang pagkaugma. Wala gyapon inausab. Pero mura kag nalingaw. Mura kag nalipay. Sabay-sabay ka sa kanta. Uy, ninduta sa kanta. Yes, there is pleasure in sin, but God says the pleasure of sin, dili na modugay. And number 2, there's the last thing, satisfaction in performance. Munang workaholic eventually learn this. Ecclesiastes chapter 2, verse 23, for all his days are sorrow, and his travail grief. Yeah, his heart taken at rest in the night. This is also vanity. What does it mean? A man get for all his hard work, days full of sorrow and grief and restless night. Naminaw ko sa interview sa Ongbin bitaw, ang kanang CEO sa Ongbin, kanang hopya ba? Ingbitin din Ongbin naman. No? Ingbitin, Chinese. 4th generation na siya. 4th generation. Dayon, ang iyang lolo, sa una, pagbaligyan nila sa upya, ilang gahion ang upya. Nganong gahion man, literal yun, nga niglabay mo sa upya, as in, dili yun mabungkag. As in, gahi. Ipangutana siya, nganong gahi man, para dugay madaot ang upya. Para dugay. Dayon, ana siya, wala man yun, di maging mahalin ang ilang upya. Pero one time, naa siya, nisulod siya sa, dayon, nangutana siya, unsa may halinon ninyo dire? Siya ubi flavored unsa to nga ice cream, yeah. It was an ice cream. It all started sa ice cream. Siya, Miss, unsa may halinon niyo diri Miss nga flavor sa ice cream? Nisulod siya sa kay para ma-aircon na lang siya ba kay igag man kayo. Ni siya ubi. Dayon ni sa iyong una ubi. What if i-try nako ang ubi hopya? Ubi hopya. Dayon wa may tanan dili man na ang kasagaran magid sa hopya pork. So, naragin siya, ni-believe gid siya nga, mahalin na ning ubi. Moto, gisugdan. Hangtod, the rest is history. Mo na, ana siya, ang tanan namong mga uniform, ubi, color, violet. Dayon, ana siya, nganong wa man ka nagpa-franchise, ana, siya dili na ko ipa-franchise, kay nga naman, basig na ay mga 5 na lang kabuok, nga kanabi tong packs, dayon, madaot na sa pag-ugma. Pero ila pag yung ipugos og halin. Siya, madaot ang among ngalan, anak. May nang i-preserve na ko, grabe sa din sila, no? Grabe, anak ko ba, grabe ni mga may nila, no? Nga, ang ila lang ba, nga, Pero, kung tanaw ni mo, wa sila Diyos. For there is, Ecclesiastes chapter 2, verse 21, for there is a man whose labor is in wisdom, in knowledge, in iniquity, yet to a man that hath not labored therein, there shall not he leave it for his portion. This is all vanity and great evil. Ang nakalisod, ibilin nimo sa tao nga wala naghago, May gani siya kay fourth. Insya, giunsa man ninyo, para siya, kami, gagmay pa mi, gina-train yun mi sa para masabta na mo unsa ang business, giunsa na, para magrasma, para nigpuli na mo. Dayon, kabalo ka, unsay number 1 niyang giingon? Nga, nakaanak ko, mas maayo pa ning walay Kristo sa kasing-kasing. Insya, panggaa lang ang imong tao kay mubalos ra na nimo. Ana siya, ano ko bitaw, no? Panggaa lang imong mga tao. Motong, siya,
Nya unsa pag atong pandemic, yun sa manimo, atong pandemic, yes, I have 400 employees, 400 yung employees. Nagsalig sila. Dayon, there will 1 week sila nga walay kita. Sige, yun sa mato nimo, tanan akong tagaan ako sila gano para ma-sustain lang. Then after 1 week, pwede naman kay food man. Baligya lang online or something ani hatod lang. Pero ang punto ba, wa niya biyahe ang mga tao. For there is a myth that says success produces satisfaction. No, this is not. And number 3, there is not only that there is no lasting satisfaction in pleasure, there is no lasting satisfaction in performance, there is no lasting satisfaction in possessions. Today, there are more products available than ever before, and they all say satisfaction guaranteed. Yes, karon, i-click lang nimo sa internet, tanan. Unsa ka nato, no? Hey, paminaw, i-boycott na to ang China. Mabuhi ka ta? Kabalo ba mo kung sa'yo naitabo karon? Ang mga Chinese, maldito kayo. Ang atong mga Coast Guard, ginabuli nila. Tabangan nila. Pangutana, kung dili ta mo palit og China products, dili pwede. Kaya nga naman, ang Filipino, naanad ta og mas ganahan ta og barato kaysa quality. Bahalag, dili kaayo ligon basta barato, daghan kay mo palit, anak. Og mo nag-studihan sa Chinese, o ganin, ingon sila, bahalag, ginagmay lang ginansya, basta daghan ang kaya mo lang nabantayan sa, kabantay ka sa insik, tanan, ultimo pang patay sa lamok, giinbintuhan nila. Kanang racket ba nga tanan na nga ultimo ka ng spray nga kanang quick. Chinese man ang brand. Halos tanang mga products, pati mga extension wires karon, mga suga, made in China. Abi ni mog naa kay possession na. Pati mga sinina na to. Mao nang nag-scroll ko gabi kay nangita ko katong sa Doc Martens na ko nga pang sa sapatos ba. Ingkula, gisudlan na sa China Piki na okay, tan-aw na ko ba. Dahil na akong gitanaw ang reviews. Ang reviews na nga UP ang lata. Tan-aw na ko, ligon man akong napalit ang original. Dayon, ingon sila dito, nigpahi daw nimo, maggatas-gatas ko, tanawar lagi. Possessions. The poor people know when I get enough money, then all my problems will be solved. Dili na tinod. And the last, there's no lasting satisfaction in places. But pasabot, walay satisfaction sa lugar. Sa man pasor, but pasabot nimo, kung basig mo adto ka sa usa ka lugar, mo adto lang ka kay para masatisfied ka, para ma-secure ka, dili na. Dili ta. Kaya kung ako ning usa-usahon, di ta mahuman. How does my heart experience real satisfaction in life? Number 1, I have to recognize my real hunger. What is that's missing in my life? What is that's not there? A lot of people really don't know what they want in life. Daghang kay mga tao karon, wa sila kabalo kung unsay gusto nila silang kinabuhi. Mga young people karon, pangutana gani, unsay kurso nimong kwaon? Ambot? Wa sila kabalo. Mag-grade 12 na lang, wa sila kabalo. Kami sa una, during our time, ang sikat sa una, computer programming. Abay na ako, sayo na ng computer programming, kinahanglan man day kag math day gihapon ana day. Kay imom na i-program tanang mga kalisod ba day ani? Computer science. Kalisod ba na yung computer science? Wa sila kabalo kung sa ilang gana. Kung sa gusto nila silang kinabuhi. Ang uban gani, di na ganahan mo eskwela. Hoy, kung di na ka ganahan mo eskwela, may pa magtisda ka. Bitaw, tinod. Kuha kag practical nga course, tinod. Kaysa mo kuha kag upat ka tuig nga di makaganahan mo eskwela. Unsa man, hoy, pagkurintis yan. Tinod. Hoy, nanginahanglan tag mga basta kanang mga tao do kurente. Para dili ta mabulol. Kaya nga naman, kabalo mo,
Kanang giayo na to ang wirings. Kana, pila ra ka adlaw trabaho na. Usa ka adlaw og tunga. Gibayad tag 8,000. Oh! Kaya nga naman, naamang gusto itong unahuna, God, mukuha tag kurso, nga ka na bitong, diloy, practical. Oh, kanang manguanog kanang kuko, manglimpyo. Dagang kinangitag, manglimpyo hay kuko, nga kanang gaanog kamot. Kinahanglan ba na nag 4-year course, dili, noy? Oh, ilan man ka, isa ka parisan, 100. Oh, pila ra nimo ka minuto, ana, pak. Oh, imagine nimo, nakay upat nga malimpyuhan, pilde pa ka sa 400 ang adlaw, gikuha ra nimo upat ka oras. Practicality. Tinod. Bansa nyo, practice og drive. Daghang kay nangitag driver. Oh. Ayaw pa na practice nga ibangga nimo ha. Kanang safe driving. Wala daghang mga people karon bisag ano, wala kabalo kung unsay ilang gusto silang kinabuhi. I praise God and thank God nga si Hart nana karon sa ano no kanang sige ga OGT na siya. Lipay na tanaw ba? Na siya sa field, gamay king babae pero ang mga ano, mga pusti, mga ano, ay salamat sa Ginoo. Na nagitay mga ano ani. Dayon, mo graduate niya gadwiling si Malin. Partner na sila, graphics design na. Mo lagi si Kuya Job og si ano, perting gasto sige lang kay ano man laban sa gasto ang bata hala, eskwela gyud. Kay ganon, kinahanglan tag mga architect. Oh, sa church, sa ano, hinahanglan tag Kristohanon nga mga. The Bible says, we are spiritual beings and God made us to love Him and to know Him and be loved by Him. Nothing will take that place of that. There's no substitute. Gibuhat na sige nyo nga naatay spiritual being. Dili lang naatay lawas, dili lang nga naatay kalag, naatay sa tay spirito. Kanang spiritual being, God made us to love Him, nga ato siyang higugmaon, ato siyang hibalon, know Him, and be loved by Him, nga higugmaon to sa Diyos. Nothing will take that part. There is no substitute. You need to recognize what your real hunger is. Your hunger is for spiritual being and your hunger for God. The sooner you recognize that, the better. How does God give us hunger for Himself? Muna ninyo sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. And He humbled thee, and He suffered thee to hunger. And He fed thee with manna which thou knewest not, neither thy fathers know, that He might make thee, that the man doth not live by bread only, but every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Kay siya paiubos kanimo og mitugot kanimo sa pagkagutom og mipakaon kanimo pinaagi sa mana nga ikaw wala na kaila. Ni anang mga amahan na kaila aron siya maghimo kanimo og pagkahibalo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang apan pinaagi sa matag pulong nga nagagawas sa baba sa Ginoo ang tao mabuhi. Man shall not live by bread alone, but for every word that proceedeth out of the mouth of God. God humbled, gipaubos na sa Diyos you by letting you go hungry and then feeding you with manna. He did this to help you realize that real life comes by obeying every command of God. The children of Israel, Moses led them across the Red Sea over into the desert, wandering around 40 years. Walay chowking dito, walay mang inasal dito, walay Jollibee dito. They got hungry and God provided manna. Notice it says, God let them hungry. Gitugutan sa Diyos nga magutom sila. God allows problems in your life to get your attention. Hey, paminaw, gitugutan sa Diyos nga naatay problema nga naman para makuha ang atong atensyon. Mingon siya, hey, paminaw, dili na mo'y solusyon sa problema. Ako mo'y solusyon sa problema. Ako naghatag sa imong problema. Ako nagtugot ang problema para makaibalo ka nga na kay Diyos diri nga motabang nimo. Monang, ayaw kahadlok kung na kay problema. As long nga buhi ka, masakitan yun na.
As long nga mabuhi ka, naagay problema. Dili mawa ang problema. Karon masulba din ang problema. Pagkaugma, lahi nasad. Pagkaugma, lahi nasad. Pagkaugma, lahi nasad. Lahi-lahi tag problema. Dili ta mawada ng problema. Kung ikaw ginikanan, problema ka pag-usahan mo sa paskwela si mong anak. Kung ikaw ginikanan, ang imong anak labad kay sa ulo. Kung sige lang, kay kanay mong anak niya, ni Kaminyo anak, ang iya pong anak niya, mo sa to iyang problema niya. Balos-balos lang ba? O karon, enrollment na sad. Mean to say, kung enrollment na sad, kwarta na sad. Daghang problema. God uses variety of circumstances. Daghang circumstansya nga mabot sa kinuwi. Mo na ninyo siya, Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Bulahan sila nga gigutom ug giuhaw sa pagsunod sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. Happy are the hungry, those that are people God is trying to get the attention of. God uses problems to get your attention, to say, look, hey, paminaw, look, Lucas, yok, na, laylay ta. Sa imong gitrabahoan, naa kay problema ka sa imong tao, sa imong negosyo, lahi-lahi tag problema. Sabi, kaingon ka, nganong ni-inter man tani, labad ba kay sa o, ano man kay sa o? Kanindot, ana, the more nga na kay problema, the more nga makaingon ka ba, Lord, salamat Lord ha, nga the more day ko nga masalig nimo. Hubot pasabot, Lord, the more nga daghan ko problema, Lord, the more day imo dayong gikuha akong attention, Lord. Normal magud sa tao, dili taganahag pressure, tama? Kisa man kay ganahag pressure, bayronon dire, bayronon dito, dili taganahag pressures. Gusto lang tag kanang ayahay ba? Gusto lang tag ana bitong atong kinabuhi haruhay. What's happening to me? Kaya akong utok, paspas kayo, dili maapas akong baba. Or akong baba, dili makapas akong utok. Dara na. Haruhay. Mabita no, usahay no, magtanaw ka sa bata no, ninduta, nindut king bata no, huwag yun sila problema. Yes, ang ilag yung problema lang. Akong anak, Daddy, I'm hungry. Paguman, Daddy, I'm bored. Gusto lang akong magdula. Di ko man, mora gina lang una-una. Nigmata nila, nga ang sao nila, nga ma-enjoy sila, mga tumbling-tumbling. Human naman tadya. Niyagi naman tagpagkabata. Ayaw ging na, kanay, gusto pa ka mo balik pagkabata. Usay, makakita lang ka ba ito, no? Lanindutoy. Hoy, human na tadya, oy. Ato alasad karon. Kita na say magpalabad sa ulo. Abi ni mo kanang nigkana ni mudako na ni ako na mas labaw. Nagkadako akong anak nga lalaki kaingon ko sa Ginoo. Murag mao ginibayad sa kong sala ba. Kuyaw kinang bata. Ako na siyang gisugdag disiplina ba? Bunalan ako siya, bunalan, tanawon ra ka. Tanawon ra ka niya. Wala siya reaction. Then, iya kang ano ba? Lingalingaw. Di magiging mukatawa. No. The more nga imo siyang inog, no, the more niya buhaton. Piktan ako, pak. Piktan akong dalunggan, pak. Mahana ra siya. Tanawon ako din. Kabantay kasi yung naong nga, mahana siya. Ingko, usa pa kakatuig. Usa 1-year-old pa. Sakto gid Ma'am Ging, iprosyo gid mo pagka-attorney. Kay basig mo niya ato, ito. Lipay ka. Oy, Serge, lipay kasi mong anak, cute kayo na. Si Lucas paggawas niya, ka-cute. Pero di ka 1-year-old na. Problema. Wa pa na gamay pa siya.
God, notice it says, God humbled you, hungry people, humble people. Ang mga hungry, ang gitaw nga gutom, walay keme-keme na. Keme-keme, marang tagbayot ani. Walay arte-arte na. Ang hungry people gusto na pagkaon na yun. Dili na gusto kinabitang maadto pa sa ano. Sir, 15 minutes sir ha. 30 minutes dili ang gusto na pagtudlo na serve na yun, kaon na yun. Wa na daghang arte-arte. In the physical, it motivates us to work, to be responsible. In the emotional and spiritual, it motivates us to seek the real meaning and purpose of our lives. Mangita ka ba? Unsa magitinuod nga purpose ug meaning sa akong kinabuhi? It motivates us to seek or what will really satisfy us and that will lead us back to God. So if you got problems, congratulations. Kaya nga naman, tao ka. Manang 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. I have to go to the Word of God and ask, Lord, is it in your Word? Naa ba ni si mong pulong? Is it what I'm doing in your Word? Mao ba ni ang akong ginabuhat? Naa ba ni si mong pulong? Is what I am planning in your Word? Naa ba ni akong giplano na ba sa imong pulong? Can I learn from your word? Magkakaton ba ko sa imong pulong? Yes, we can learn everything that we see that is happening right now is in His word. Hoy, tanang mga panghitabo karon naala sa Bible. Oh, there are rumors of war. Wala karon gamay lang maggubat. Ayaw mo kabalaka, kay kita, daghan kita og mananambal, daghan kita mamarangay, zero ang China, anak. Ayaw kahadlok, anak. Ang China, anak ko, unsa kaya ito sukol sa Chinese, no? Baha, ambot. Maglisod kita. Pero, you cannot live right without the Bible. Yeah, dili gid ka makaano kung walay pulong sa Dios. Kaya nga naman mo ni karon nako kasabot pamingon si daddy sa una, kung kwaon ang Biblia sa kinabuhi ambot magunsa ka ko tinuod. Karon kung kwaon nimo ang Bible sa tong kinabuhi lisod. O karon bantayanan gani karon. Kay daghan kayo nagclaim nga baptist, oy bantayin ninyo na lain-lain og doktrina. Mo nang ayaw mo sige tanaw na sa Facebook mo to sakto to gingon ni Pastor Joey, basta dili kini mo pastor ayaw tuo. Og dili gay mao ang gitudlo nato sa simbahan ayaw tuo. Kay daghan kay mga simbahan karon nga poison sila, daot sila og nangawala sila sa simbahan kay nga naman tungod sa mga doctrines nga ilang natun-an. You cannot live right without the Bible. You cannot live according to the Word of God without the Bible. Dili pwede nga mo live right ka kung wala ning pulong sa Diyos. Dili pwede. You cannot live as God would lead you without the Word of God. You cannot. Number 2, I have to recognize my real hunger. I have to refrain from eating junk food. Stop eating spiritual junk food. Quit looking for things in life that don't satisfy, don't meet the need. Ayaw nagpangita anang dili makasatisfy. Isaiah 55 verse 2, wherefore do you spend money for that which is not bread? Kingano kamo magasto og kwarta alang ni anang dili tinapay? Og sa inyong paghago, alang ni anang wala nagtagbaw. Pamati sa makakugihon, nganhi kanako, og kaon kamo ni ining maayo, og tuguti ang inyong kalag nga makalipay sa inyong kagalingon diha sa katambok. Why spend our money on what is not bread and your labor on what doesn't satisfy? Quit wasting your time and your money on things of the world that really don't satisfy. Hoy! Undang na anang mga spiritual junk food. What you are really looking for is God. Refrain or stop eating junk food. Unsa man ang junk food? From the word junk.
Kabantay ka, nikaon nimo sa junk food, mura kag busog, pero dili ka busog. Kabantay ka, kaon kay junk food, kaon kay piatos, kaon kay ano, di ba? Di kaon nimo, hoy, kaon tag panyuto, dili unyan lang ko. Buram ko busog. Pero dili na busog, actually hangin. Refrain or stop eating junk food. Speaking of junk food, in a gold fishing contest in Oakland, California, Leonard McQueen swallowed 51 goldfish. Grabe. 51 ka goldfish iyang gitulon. About 501 goldfishes. Look, grabe. In about 4 hours, to smash the Guinness World of Record about 300 of John Parkin in 1984. For this feat, he won 240-gallon aquarium. Grabe, 501 goldfish iyang gikaon, iyang gitulon, swallowed. Tungod ana, gitagaan siya og 240 gallons ng aquarium. Can you really eat goldfish and be satisfied? Pwede ka mukha o goldfish then masatisfied, dili ay. It contains no protein. And the spores of this clover fern can be made into bread and pottage. Naay plant sa Australia, kining a fern can be made into bread and pottage. It contains no protein, wala carbohydrates, no vitamins, the essentials for sustaining life. Those who depend upon it for food will have their stomachs filled, but they eventually die. There's a lot of spiritual junk food. Do you know the difference between being filled and being satisfied? Los Angeles is the artificial amusement capital of the world. There are more things to fill up your time, your money, and you can move from pleasure to pleasure, thrill to thrill, thinking this is going to be the answer in my life. Yes, kung muadto ka diha, amusement parks, grabe, na sila roller coaster nga kanang ituwad ka ituwad ka nga mabali ang imong spirito mabilin. Nasid sila nga ihagbong ka ni gunit mo, kalit lang kaghagbong nga ang thrill nimo. Hala, kung di pa ka satisfied, balhin na sa kasapikas para lang malipay ka. Na sila katong murag tuya nga basta as long nga na kay kwarta dito hala, na sila yung planetarium nga nag-aadto nimo murag yung kag naka sa planeta. There are more things to fill up your time, your money. This is what going to make satisfied and doesn't last. Mo na sa gingon, it's temporarily high. Kabante ka? Mura kang bitang, lipayan ako. Temporary high. When the happenings are over, Timani, your happiness is over and done too, and you feel emptier than before. Paghuman, anang imong wala na dayon, mingaw na. Kabantay ka, outing, excited ka. Nagpauli, wala na tingugay. Sakyanan, ay, maldita na kayo ka, maldito na kayo ka. Pero pagpadong pa, tabi daw, bula lang baba. Mo sakag ito sa kinatasaan ba, mo ambak yung katong ba, si Jubin wala man klaro Jubin, kay katong dito sa tasano, igo, halog siya, katso. Pero pagpauli, wala na, anay tingganay. Emptier than before. Kapoy. It is interesting that our appetites are influenced by our association. You get around hungry people, you get hungry. Kung kuyog nimo mga gutom, di ba gutomon saga? Timan yes, tinod na, kung ang imo bitang sige kuyog ka ng palakaon saga. Ayaw kuyog ka ng di kay mo kaon, kaya nga di ka matakda na na. Kung mo mga niwa, kung gusto mo tambok, kuyog tapermi. Pakit-on tamo nga anong dali na kay mo tambok. Pastor, saan magpagtambok? Unya ra kaundang sa kaon. Timan ni ha, para number 1, para mabalo ka, para dali ka mo tambok. Kung ang kagahion sa imong tiyan, para sa kagahi sa imong ulo, kana undang nagkaon. Pastor, kanus am na mahitabo ang akong tiyan para kagahi sa ulo.
Busdik na kay kado. Usap ng busdik, pastor. Kasuway ka na nikaon ka na nagmahay kapag human? Kakapila na ko na ba? Anong nidugang pamanggo? Nya nagtindog ni mo bitaw maglisod na ka. Nya gioferan pag nya naapag ninanggawas pag itong mga sa tao ni kanang mango float kato pag yung mga paborito. Asa man ako ni sulod? Kaya nga naman, pagkakita ni Muskano, laban natin ka, paksik na pak. Hoy! Abante ka taong busog. Busog na ka. Di ba kile na yung mga... Di na mo lihok. Kaon pa dili. Pero tunggutom pa. Oh, sige. Abtik kayo. Sige, kuyog sa taong gutom, di ba? Gutom mo pagka. Whoever you hang out with is what you're also to be hungry for. If you hang out with people who like the world's junk food, that's where you're going to be into. Kung sige po kagkuyog sa mga tao nga sige kaog spiritual junk food, parehasad mo niya. If you want to have an appetite for godly things, get around people who have a godly appetite. Ayaw sige kuyog na tao nga di gay-gaynahan mo simba. Kaya nga naman, moabot sa panahon nga di na po niya kaganahan mo simba. Ayaw sige koyo ng tao nga dili mo basa sa Bible. Nga naman, moabot sa panahon nga di na po niya ka mo basa sa Bible. Moabot sa panahon ni mo, maglison na po kagdalas ni mo kaugalingon sa simbahan. Maglison na po niya kagampo. Hey, it's contagious. O say contagious, pastor. Makatakod. Sige koyog sa imong barkada nga sige pamalikas, di ba? Pagka after a week kusog na sa kay mamalikas. Wala nimo tuyo pero ngano nga naman it's contagious. Spiritual hunger is contagious too. Ang spirituhanon nga hunger pagkagutom contagious. Do you want to be more hungry for the things of God? Then get around people who are hungry for the things of God. Kung gusto ka nga gutmon ka pirmi sa mga butang nga para sa Dios, adto sa tao nga naay kagutom sa mga spirituhanon nga butang. Dili ka sige kag kuyog sa mga tao nga walay basta mga spirituhanong butang wala gid sila pagtagad. Moabot sa panahon nimo nga wa nya sa kay pagtagad sa mga spirituhanong butang. If you get around people who eat junk food, you're going to eat junk food too. Kung magsige kag kuyog sa tao nga sige kaog junk food, sige niya pagkakaog. Sometimes you even get worse than those who you hang out with. Mas mo worse pa ka sa mga tao nga imo sige kuyugan. If you get around people who are always seeing the latest movies and reading the latest books, that's what you're going to be into. And that doesn't satisfy. It's just stuffing. Kung saan ng stuffing? Pagpuno lang ba? It feels but it does not satisfy. Mapunan ka pero dili walay satisfaction. Spiritual hunger is contagious. So get around people who have a hunger for the Lord and you will find spiritual hunger. Kuyog sa mga tao nga na spirituhanon nga kagutom sa Dios. Sometimes sa bagay kung layo ka sa spirituhanon nga butang, dili sa kaganahan sa mga spirituhanon nga mga tao. Kabantay ka, ang tao gani nga naabitaw sala, di ba maghinahinay naglayo sa church? Hinahinay na siya naglayo sa church. Maghinahinay siya naglayo sa iyang barkada, nga naa sa simbahan. O pangutanon ni mo na, daghan kay nagrason. Pero actually, dili na sa naghinahinay siya kalayo. Ug hangtod mawa. Manang spiritual hunger is contagious, so get around people who have hunger for the Lord and you'll find spiritual hunger. Adto sa mga tao nga naay spirituhanong kagutom. Number 3 and the last. I have to run to Christ for satisfaction. Gusto ka nga na kay satisfaction? Dagan sa Ginoo. Kay Jesus Christ. John 6:35, and Jesus said unto them, I am the bread of life.
and he that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Og si Jesus, mingon ngadto kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga nag-ari kanako, dili nagyud pagagutomon, og siya nga nagatuo kanako, dili nagyud pagauhon. Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. If any man eats of this bread, he will live forever. Unsa man siya nga klase nga tinapay? Wonder bread. We know bread is the basic essential of life in many countries. Ato rice. Pero sa ubang mga nasod, tinapay. Kita lang, ganahan yung kanon. Pero sa uban, bread. You can live on bread and water. This is the basic essential food of life. In famine, they fly stuff in. The first thing they unload is flour to make bread. Kung naay kagutom, ang unang nilang ibaba sa truck, flour, kaya nga naman, maghimo silang tinapay. Jesus is saying, I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Ako, I'm it. What you really need to live is me. For in order for you to live, si Jesus Christ imong kinahanglan, I can meet your needs. You are looking for everything else, but I am the bread of life. I am the essential. Ako ang pinaka-importante. Pinaka-kinahanglanon. I am what you need. You need me and you cannot do without me. Yes, dili ta wala si Jesus Christ. There is a new age movement these days. One of the things they said, find satisfaction in yourself. Pangitaa katagbawon sa imong kaugalingon. Not only that, find happiness within. Pangitaa ang kalipay sa sulod. Kabuang na, that is stupid. When you're really physically hungry, do you tell your stomach, feed yourself? Kung gutomon ka, mingon ba kasi imong kaugalingon, hoy, gigutom man ka tiyan, hala, baka na imong kaugalingon. Di ba, dili? Mosa na. Does that work? No. You have to go outside source to get some food to feed yourself. Dili, pwede nga maingon ka sa imong tiyan, oy, gigutom man ka, ikaw na lang. No. Muadto ka sa gawas, mangita kag pagkaon. When there is spiritual vacuum in your life, you don't say to yourself, be your own God. Dili ka maingon nga, na makikipangita nga, vacuum sa kinabuhi, ikaw na lang maghimong Diyos, dili na pwede. Mo nang dili pwede nga maingon ka, find satisfaction in yourself, dili na siya pwede. Dili ni mo makita ang katagbawon sa mong kaugalingon. Find the happiness within, dili. That leaves you as an empty as before. You have to go on outside source to God, who made you and created you with that vacuum. So, would you know Him and love Him and be loved by Him? Muna niingon siya sa John chapter 4 verse 13. Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. Si Jesus mitubag, umingon ngadto kaniya, bisan kinsang nagainom ninhi tubiga, uhawon pagwa. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in a well of water springing up into everlasting life. Water is even more essential than food. Ang tubig kinanglanon. Mas kinanglanon siya sa kaysa pagkaon. You can go several weeks without food, but you cannot go more than about 3 days without water. About 70% of your body is water. 70%. Every cell in your body needs water to survive. You cannot survive without water. Dili kaka-survive kung walay tubig. Jesus is saying, it's more than you want me, you need me. Ning siya, hoy, dili, mas kinahanglanon ko nimo, mas more pa sa kinahanglanon nimo, kinahanglanon ko nimo, you need me to survive. I am the living water. I am your bread. I am your water. I made you and you cannot make it without me. When you are thirsty, cause is immaterial. It doesn't matter what it costs, you've got to have it. This is what it means to hunger and thirst for God. Kung uwawon kay ka, bahalag pila pa na cost na imo ginang paliton kay nga naman kinahanglanon man nimo. Kabantay ka kung magkaginaunsa, magkaguliyang, kabantay ka sa mga salida, ang una gyud nilang ang tubig. Willing mo patay ang tao
para lang sa tubig. There are three really stages in your life. I want God in my life. I need God in my life. I've got to have God in my life because I cannot make it without Him. He made me and there's emptiness in my life. I want to know the answers to the basic questions of life. Who am I? Kinsam gyuday ko? Why I'm here? Nganong naaamang ko ani kalibutana? What's the purpose of my life? Who's God? Kinsa man ang Diyos? What's going to happen when my life is over? Those are gut-level things that are never not satisfied by going to a movie, living for pleasure, having sex, or getting rich. Those are the basic inner questions of life. Mo na yung mga basic nga mga questions sa kinabuhi. This is a hunger to know God. That's what it means to hungry and thirst for God. I've got to have Him in my life. I want to know Him. Gusto na ko siya mailhan. I want to know why in the world I was put in this planet. Nganong gibutang man ko ano nga planeta. Where am I going? It's all over. John 6, verse 35. Jesus said unto them, I am the bread of life, and he that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. John chapter 6, verse 51, I am the living bread, which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Notice the word come. Ari. Where Jesus says, whoever comes to me will never go hungry. And notice the word believes. Mutuo. Whoever believes in me will never be thirsty. And in the next verse, John chapter 4, verse 13, Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall be thirsty again. Verse 14, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Notice the word drinks. Whoever drinks the water I give will never thirst again. 3 words. Come, are. Believe, tuo. The last word, inom. Inom. The point is, the appetites that are not filled until you do something about it. Dili na matagba ang imong appetite kung dili ka magbuhat sa angay nga buhaton. You can be hungry, your stomach growling, but you'll stay hungry until you take an action. Magutom ka, pero kung dili ka mukaon, until unyang hapon, gutomon ka. Get up, get some food, put it in your mouth and swallow it. Jesus is saying here, you have to go to take action. Jesus, like physical hunger, when you're hungry, you get to get food. When you're spiritual hungry, you need to do 3 things. Come, tuo, are, believe, tuo, ug inom. That's how you find satisfaction in life. First, you come to me. Unsa may gi-offer ni Jesus Christ? Una, rest. Nag-offer siya kapahulayan. Matthew chapter 11, verse 28, come unto me, all ye that labor and heavy laden, I will give you rest. Dool nga rin kanako, kamo nga nagahagog, nabugatan, o kamo, o ako magahatag kanyang pahulay. Yay! Basig, karon sa panahon na, gikapoy ka kasi mo Kristohanong ikinaboy, basig na kay mga burdens sa mga, ningon siya, hoy, dool langin ako, kaya naman, ako mohatag ni mo pahulay. And by the way, gingon diri, all thee that labor, naghago. Pamina. Basig kamo nga naghago karong simanaha, gikapoy kay ka sa pagsulwini, gikapoy kay ka sa pagtudlo sa mga bata, gikapoy kay kamo mga Sadducee teachers, murang wa may kabaguhaan ang sige lang tudlo. Hey, paminaw. Ing siya, ali. Pahulay. Doon rin ako. Tagaan pahulay. And I will give you rest. Basig gikapoy na ka sa mga young people ba? Saan ning mga young people, wa man ngini kausaban. Saan ning mga ano? Paminaw. Ay sa kabantay ka. Usahay kung kulang ka sa pahulay, kulang sa pagwinta. Kabantay ka, kung kulang ka sa pahulay, aburido ka. Saputon ka. Nga naman, pressure, kulang sa rest. Pero yun si Jesus Christ, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls.
ay sangon ang akong yugo nganha kaninyo og pagkat-on kanako, kay ako mag-aaghop og mapayubsanon sa kasing-kasing ug kamo makakaplag og pahulay nganha sa inyong mga kalag. For my yoke is easy and my burden is light. Kay ang akong yugo sayon ug akong lulan gaan. Not only that He will give you rest, number 2, He will give you peace. Kalinaw. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang kalinaw akong ibilin ngan uban kaninyo, ang akong kalinaw akong ihatag kaninyo. Dili sama sa paghatag sa kalibutan. Hey. Lahi ang atong kalinaw nga natay Jesus Christ atong kasing-kasing. Oh, tanawa, I give unto you not as the world that giveth. Siguro, ang ilang kalinaw sa kalibutan lahi. Siguro, ang ilang kalinaw, na kay dagag bodyguards, na kay security guard, na kay ano. Kita, dili ay, di ta kinahanglan na. Kwarta, ay. Lahi. Dili sama sa maghatag sa kalibutan, maghatag ako kahana kaniyo. Ayaw tuguti ang inyo kasing-kasing masamok, ni tuguti kini nga mahadlok. Naatay kalinaw. Nga naman, gi-offer na ni Jesus Christ. Asa man na si Jesus Christ? Na si Jesus Christ itong kasing-kasing. Kung wa kay kalinaw, basig dili tinudanay nga kalawasan imong naangkon. Not only that, rest, peace, a place prepared. John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in me, God, believe also in me. Ayaw itugot nga masamok ang inyo kasing-kasing. Nagatuo ka mo diya sa Diyos, tuo sa bani kanako. Verse 2, in my Father's house are many mansions. Hoy. Plural na. Dili na singular, mansions. Bisag unsa kadako imong balay dire, mansion man, unsa man, pag-abot dito sa langit, mansion. And by the way, ning-abot mo sa langit, dili na mo mag-asawa ha, igsuon na tatanan. Mao bitong langit kay wala na asawag bana. Mao bitong langit. Kamong nangaminyo, awa pa nangaminyo, ayaw kahadlok, pag-ampo ng marapture para diretso na ta dito. Oh, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Wow! Hey, basig ang imong balay dire. Guba mo niyong balay, pastor. Gatulo mo niyong balay. Sige lang, nikabot dito sa langit, mansion. Pastor, kapag limpyo ito, may abog dito. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will receive you unto myself, for where I am, there ye may be also. Sa akong kagaling, aron, hain ako, ato asab ka mo. Kanindot, ana. Assurance na. Kung asa si Jesus Christ, dito sa da. Kana imong gold nga imo sige halagi taguan gyud nimo gagmay kay na nigabot dito sa langit ato ra tamak-tamakan. Kana mga precious stones and everything, decoration na dito. Kadugay sa doy. May pa dito silang daddy no, na enjoy na kato sila dito. Na Pastor Kubi, Pastor Nap, Lula Pina, si Adam, ay pala dito. Lingaw na kayo. Kung gusto ka, pwede po. Ing nang ginoo, Lord, murag lami na gid adto sa langit, ayaw sad.
Hoy, naigiandam nga lugar ang Diyos para sa tuwa. Not only life, higihatagan ta niya place, prepare life. I am the door, be me enter in. Shall be saved and shall go in and out and find pasture. You said to him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but by me. Si Jesus nagingon nga kaninyo, ako mao ang dalan, kamaturan, ug ang kinabuhi, ug walay tao nga nagadto sa Amahan, apan pinaagi kanako. Tagahatan niya kinabuhi. Not only that, tagahatan niya kalipay. John 16:20, further to have you ask anything in my name, ask and you shall receive, that your joy may be full. Hangtod karon kamo wala gipangayo dahil sa akong pangalan. Pangayo og kamo makadawat aron ang inyong kalipay mahingpit. Naa tinod anay nga kalipay nga gihatag sa Dios. Kabante ka, yes, tinod. Dili magyud ta na atatanan ani kalibutan na pero matingala kano, lipay man ta no. Matingala yung parinti, maalaan kag huy Paul mo kog kwarta be. Ano man naalaan kag dato bisag wa kay kwarta. Kaya nga naman makita sa imong naong ba nga sadya ka. Paano sila? Wa makini siya kwarta no, pero mas dato pa siya tanawon para sa kuha. Nga naman, gi-promise sa Dios sa tuwa. And not only that, salvation, gi-promise ta niya kaluwasan. I'll close. It's amazing to know, to me, how so many Christians have take it or leave it attitude towards spiritual food. They want God when it's convenient. Gusto sila sa Diyos kung conveniente. Most Christians have enough faith to bug them but not bless them. It's enough faith to make them miserable or guilty. Nana sa katapusan. Just go out and sin. But they don't even have enough faith to really enjoy life either. There are enough of Christians to not want to go to the party where everybody is getting drunk and going home with somebody else's wife. They're not into that. But on the other hand, they don't have enough faith to really enjoy life in the fullest. They don't serve God. They don't include Him in their decisions. God is not included in their plans. Daghang Kristohanon karon dili mo serve sa Dios. Dili sa tanan nila mga decision, dili nila apilon ang Dios. God is not included in their plans. He's just a little appetizer. Some of them say, I used to have a hunger for God. I remember when I first became a Christian, I devoured the Bible. So una, bago pa ko naluwas, grabe yun ang pagbasa ko sa Bible. I read it and love it. You could keep me away from Christians. I wanted to be at church all the time. Ala, tong bago pa ko, gusto ko naalang ko permi sa simbahan. I used to sing for God. I used to win souls for Christ, for Jesus. I used to sacrifice for His cause. I used to run Him for every decision, for every event, for every dream. I was hungry, but I don't have it anymore. Sa una, gutom ka para sa Diyos, pero karon nawala na. Ang naa sa imo, mingon ka, I used to. Sa una, ing-ani man ko, pero nawa naman to ang kagutom sa kong kasing-kasing. A loss of appetite indicates illness. Kung wa kay gana sa kaon, but pasabot na kay sakit. In a hospital, when somebody won't eat, they are seriously ill. Sa hospital, kung ang tao gani, dili mo kaon, but pasabot, grabe ang iyang sakit. A sign that they are getting better is that when they start eating again, kung naghinahinay na gani o kaon, gani, but pasabot, naghinahinay na siya gayo. Some of you say, I'm a Christian, but if I were to be honest, I don't have the appetite for God like you're talking about. Yes, Kristohanon ko, pero wa ko'y appetite diya sa Diyos. I don't have this deep desire to know God or read the Bible or get to know Him. Wa lagi ko'y desire na, Pastor. Dili lang ko gusto nga mailhan akong Diyos. Dili lang ko gusto lagi nga mabasa sa Bible. I don't have the hunger anymore. Wala na ko'y kagutom. I'll tell you why. You are stuffing yourself on junk food. Nganong nawala ang kagutom nimo sa spirituhanong butang, kaya nga naman, nag-stuff ka, nagbutang ka, mga spiritual junk food. Mas taas pa imong time sa cellphone, mas taas pa imong time sa TV.
You have bought into the culture. Muna, sa Tagalog pa, gilamon na sa sistema. Gikaon na sa sistema. You're doing the same thing everybody else doing. You are stuffing yourself with things, mga butang, attitudes, events that don't last or satisfied. I think some of you need to go on media fast to get your spiritual hunger back. O say media fast, Pastor, ayaw sa daw gunit sa imong cellphone. Pwede mo na. Ayaw sa daw tanaw TV. When was the last time you sat in your car and turned the radio off just to talk to God while you're driving? When was the last time you walked into your house and didn't automatically turn on the television? If you're filling yourself with the world has to offer, the books, the music, the records, the videos, and all that, it's no wonder that you're filled and you have no appetite for the things that really count in life. You are pegging out on junk food. Muna ninyo siya sa Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are they who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. For the word hungry, there are two Greek words. One of them means, I want a bite of something. Give me a piece of bread. Una, tagay ako gamay lang, piece, bite. The other meaning in the Greek is, I want the whole loaf. Gusto niyo ko kanang tibuok yun nga tinapay. Guess which one Jesus uses here? Jesus says, I want all of God there is. Ang gigamit sa Ginoo, ang tibuok nga tinapay ang gusto niya. Gusto sa Diyos nga siya, tibuok. Jesus says, happiness comes from people who say, I want all of God there is. I want to know Him in His fullness. I want to know His mind. I want to know His heart. I want to learn to speak His language. I want to learn how to behave like Christ, especially in the face of my troubles. I want to know His life for my life and live it out. I want to do what will make me happy. I want to do what God would bless. I am not satisfied with having a little blessing here or there. I want Jesus as the center of my life. That is the person who will be fully satisfied. Basig, ang imong gipangita sa kinabuhi, dili si Jesus Christ. Basig, gakaon lang ka ba sa mga spiritual junk food? Mo nang nawala ang imong gana sa service. Dili ka masatisfied kung dili nimo pangitaon si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Balik. Dayon, ayaw sige kuyog sa mga tao nga walay spiritual hunger. Ayaw kuyog sa mga tao nga kanawit tao imong mga amigo nga ay dili ay lang sa simbaron. Kasabot lagi ng Ginoo. Ay lang sa ganun. Pirmi man ang sabot ng Ginoo. What if kumingon ka total nabitang pirmi time para sa Ginoo, what if ang ginawa na time para sa imuha niya? In order for us to have satisfaction, usara gid ang kinahanglan. We need Jesus sa atong kasing-kasing. Ug basig nalayo lang ka nganong nawa ka kay nganuman. Nilayo ka og lahi na ang hunger nga imo gipangita. Worldly or spiritual junk foods na imo sige kaon. Biyae na inay na biya. Balik sa pulong sa Diyos. Balik, basa sa Bible. Balik og ampo. Basi mo yun ka ba? I used to. Yes. You're used to. Asa naman karon. Yes, sa una, Pastor. Grabe. Ganahan ko mo basa sa Bible. Ganahan ko mag-ampo, Pastor, og taas. Asa naman na karon. Pastor, ganahan ko mag-istorya sa Diyos. Ganahan ko maminaw sa mensahe, Pastor. Pero karon, Pastor, boringan naman ko, Pastor. Naa kay sakit. As long nga dili na nimo patambalan nimo kasing sakit nimo, dili gyud ka ganahan mo kaon og balik sa mga spirituhanon nga mga pagkaon. Balik ina Lord, naa ako'y sakit.
dili pwede nga magpadayon ng sakita. Manindog ta mag-pray na. Ipiyong ang ulo, iduko ang mata. Ina Lord, salamat kayo. Ikaw di ang magikinahanglan. Salamat kay Lord nga amo kang nakaplagan. Pagpasaylo mi Lord. Layo mi sa imuha. Kaya nga no, naami mga spiritual junk food nga ginakaon permi. Yes, na siguro ang uban gipang UTI na. Dili UTI nga physical ha, kung dili nanay sakit nila. Mo nang di sila ganan mo kaog spiritual nga mga pagkaon kay nga naman na may mga sakit sa ilang kasing-kasing ug sa ilang spirituhanon nga lawas. Unless kung dili na mo ni biyaan mo decide Lord nga biyaan na mo ni mga spiritual junk food, wala ka himuon sa mo Kristohanong kinabuhi. Og dili ka gamit, dili minimo magamit og usab kung dili mi mo balik og pangita o desire ug pangitaon ka namo Lord ug desire nga mobalik mi og storya nimo mobalik mi basa sa imong pulong. As the piano playing softly, ikaw mo'y nakaila sa imong kaugalingon. Kabalo ka kung unsay gikaon nimo karong semana. Kabalo ka nga nalayo na kas Ginoo. Kabalo ka sa unsay mga rason nganong di ka ganahan sa mga espirituhanong mga butang. Kabalo ka maglisod kay kagdala sa imong kaugalingon sa simbahan kay nga naman naa kay sakit. Kung dili nimo na patambalan o dili ka hinahinay nga mobalik, biyaan nimo nang dili ng mga spiritual junk food nga ginakaon nimo. Dili gyud ka maayo. Why don't you come in? Lord, pasaylo ako Lord. Nawa gyud akong gana Lord. Nawa gyud. Nawa akong gana sa pagbasa sa Bible, nawa akong gana sa pag-istorya nimo. Nawa gyud tanan Lord. Nawa akong gana sa soul winning, nawa Lord tanan, kay nga naman, lahi na ang focus na ko Lord. Ina Lord, pasaylo ako. Ayuha Lord, ibalik Lord ang gana sa akong spirituhan ng mga butang. Nga pareha sa una Lord, nga nagbasa na ako sa Bible, masabtan ako ang akong mabasa, pero karon Lord, igo na lang ako mabasa, pero wa, ko ka-connect sa imo ha. Gani maglisod na kog ampog taas para sa imo ha. Maglisod na kog og dili nimo i-surrender ng mga spiritual junk food sa imong kinabuhi. Walay tinuod nga satisfaction nga makita nimo sa imong kinabuhi. Og gani dili ka motubo o mawala ka hinahinay sa simbahan. Salamat nga naatay Jesus Christ no kasing-kasing. He offers joy, He offers life. There's a siya lugar nga gi-prepare para sa tuwa, na siya peace nga gi-offer. Wow. Only ang atong gikinahanglan si Jesus Christ. Siya mao ang bread, siya mao ang tinapay, siya mao ang tubig, buhi nga tubig. Ug dili na ta magutom, ug dili na sa tauhawon. Kung dili nato na pangitaon, wa gi satisfaction sa atong kinabuhi. Yes, Kristohanon ta. Pero naa gihapon tay pangitaon. Kaya nga naman, ang vacuum nga ginapangita sa spirituhanon nga butang, si Jesus Christ o ang Diyos lang maka-fill in ana. Mao bitang naa kay simbahan, naa kay church para diri nimo pun-an, diri na mapunan, diri nimo makatunan ang pulong sa Dios. Diri nimo masabtan. Diri nimo makit-an nga mao din ni ang gusto sa Dios. Busa Lord ina, Lord, tabangi ko. Ibalik Lord. Ibalik ang gana sa pagbasa sa Bible. Ibalik Lord ang pag-ampo. Ibalik Lord ang tanan Lord nga na I used to sa unang mga butang ganahan pa ko buhaton, ganahan ko maadto sa simbahan. Pero karon Lord, gusto na lang ko mo ana every service na lang. Gani, tuyuon ako, malate ko para Lord, gamay na lang ano. No. You have to go back sa pinaka-core na atay sakit o kinahanglan maayo ta. Kaya kung dili ta maayo, dili ta ganahan mo kaon sa mga spirituhan ng mga butang. Lord, salamat kaayo. Aning mga katawhan nimo,
nga nagpiko, nagduko silang ulo. Nagpakita sila, Lord, silang pagpaubos silang kaugalingon, nga naa sila yung mga butang, silang kinabuhi, kinahanglan nila, Lord, i-surrender. I pray, bless ni mo padayon. Kung naa sila yung mga spiritual junk food siguro nga gikaon, mao nang dili sila, Lord, ganahan makaog spiritual food. Di sila ganahan mo basa sa Bible, di sila ganahan mo pray, di sila ganahan mo simba, di sila ganahan sa mga spirituhan ng mga butang, di sila ganahan mo soul winning, di sila ganahan tanan, Lord. Kaya nga, Lord, naay sila sakit. Busa, Lord, I pray, ayuhunin mo sila, padayon. Nga mo balik sila sa pinaka-basic. Umingon sila, Lord, surrender na kong balik, bubasa kong basa sa Bible. Kung mag-cellphone man gani ko, mutana mag-ikog TV, pero nanay oras. Dili na ko, Lord, nga tanan yun ihatag na ko, Lord. Salamat sa imong pulong, Lord. I pray, panalanginin mo. Andama mi, karong hapon, gamita sa Preacher Gismar, padayon. Praise na ako sa Pastor Kidi, gamitin mo siya padayon dito sa Iligan. Proteksyonin sila silang paguli. Mga katawan sa din mo, Lord, tabangin sila, silang pag-atubang nasad sa lahi nasad nga problema karong simanaha, sa ilang mga negosyo, sa ilang mga trabaho, ayaw silang kalimti. Panalanginin sila padayon. Dalaygon kay kasalamat kay Lord sa mga offerings ng gihatag. Salamat sa mga awit nga gi-offer na kanimo. Salamat kay Lord gikan kaginihang buntag hangtod karon. Bulag-bulag kami nga naay kalipay, naay kasadya sa kasing-kasing. Dalaygon kay ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Balik taon yung hapon, man, para sa atong discipleship, dayon sa mga married men, married ladies, yung people, sikap, dayon sunod, Domingo, husband and Father's Sunday na to. Amen? Manidog ta, recite na to, pagsisag sa Ginoo. Ready? Read. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakikilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog, ug hangtod sa tugungon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo na nagyahanda nga maayo. Madigayaon ng baligon nga kaugmao alang kanako. Mahimo na ako nga mga palapuson sa akong pag-eskwela, nga dili mo biya sa bulaton sa Ginoo. Mahimo na ako makabot ang trabaho nga dili saliw ko ang akong pagkakristohanon. Mahimo na ako mapalampayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na ako nga makabuton ang pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na ako mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt do it therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. To God be the glory. Salamat kayo. See you this coming Sunday.